Yung 6 na huling naging presidente, opo, lahat po yan nakipag-usap. Wala rin nangyari. Lumalakas pa sila habang sabi nga, di ba? Nakalimutan ko na yung dating rebelde na nagsabi na ginagamit namin yan pagpapalakas. Ang deep state delikado. Subukan lang ni makipag-pistok ni Bangag. Ewan ko lang kung hindi mag-alboroto mga sundalo matapos sila maghirap at mamatay para lang mawalis ang mga salot na yan. Tsaka hindi po pwedeng baliwalain yung walkout na yun ng general. At kita nyo, hindi nila pinapalagan si Deo Macalma. Nakuha nyo? Bakit wala nagsabi kay Deo Macalma na fake news yan sinasabi mo? Matigas po yung bubwit ni Deo Macalma na merong nag-walk out. Hindi po baliktarin yan eh. Matagal na po sa industriya ng radyo yan eh. Maliit pa lang ako, ganito pa lang ako kaliit, Deo Macalma na yan. Trump, negosyador yan. Hotel lang ang inaatupag niyan, makipag-deal. Ganun po talaga, di ba? Kaya nga po, kanya-kanyang interest yan eh. Kung ang interest niya, ang hotel kasi, tignan nyo, tama yun. Sasabihin nyo na magtitinda lang ng hotel yan o magtatayo lang ng hotel. Kailan po ba nakikinabang o kailan po ba kikita yung hotel? 'Di ba sa panahon ng walang digmaan, alam nga namang mag-hotel ka ng may digmaan. 'Di ba? Kaya kahit sabihin niyo na may sariling interest, lahat naman ng tao may sariling interest eh. Kaya, yun talaga yun. Kung ang interest ni Donald Trump, kaya gusto niya ng kapayapaan dahil magtatayo siya ng mga Trump Hotel o Trump Towers o kung ano man sa mga bansang makakadil niya. O hindi ba mabuti yun para sa mundo? Pahamak yan si Zelensky. Yung Inquirer nagpe-fake news sa maisog. Bukas po hindi na pala bukas. Hindi, tama, bukas pa, 11:46 pa lang pala. Bukas po ang rally, hindi po yung sinasabi ng Inquirer na sa 22. Totoo yung boss, nasa ICU si BBM, si Coca kumiiyak na ng alak. Hindi natin masabi, walang official na payag. Boss, isasama ba sa PhilHealth yung tuli? Dapat nga di ba? Kasi putya, bakit kayo magsusuli? Di mag-operation tuli kayo. Gayahin nyo yung alam nyo, gusto nyo matuli yung mga 20 plus na nakahiyaan na magpatuli. Yung mga 30, yung mga 40. Gayahin nyo yung ginawa ng isang saan ba yun? Yung may namigay ng 15 mil yata yun o 10,000. May nagpatuli na 20 plus. 29 years old yata yung nagpatuli niyan. Good evening, amigo. Sip-sip ka lang kay BBM Escaldero. Ano ba nagawa niya? Ang dami nga po nagawang ayan, tignan nyo, pinakamarami ngayon. In 22 years. Ngayon po, nagsasabi yung mga tao, majority po ng Pilipino ngayon ay nagsasabing mahirap sila. Grabe, no? Majority. Dati pa lang pati yung mga ibang mga middle class mahirap na ngayon. Boss, nag-react na ba yung mga oposisyon sa 89.9 billion ng PhilHealth? Pati yung 20 million pagkain para sa SONA? Sino ba yung sinasabi mo oposisyon? Kakampi nila eh. Bakit po sila Risa Ontiveros, yung mga dilawan at kakamping? Hindi po yan, kakampi po nila yan eh. Kaya lang kasi sa mga dilawan at kakamping, importante yung mga titulo eh. Kami ang tunay na oposisyon. O di kayo na. Ganun lang po yun. Yung mga importante yung angat, yung inaangat nila yung sarili nila na dapat kakaiba kami. Kami ang tunay. Kayo, hindi kayo tunay. Di ba? Teka, parang naririnig niyo. Parang familiar Sounds familiar ba? Wala tayong pinatatamaan.
Yun yun, sila Ontiveros yun. Boss Buds, morning. Naniniwala ka ba sa karma? Sa kama, naniniwala. Hindi, ano po yan eh. Hindi ko kasi alam kung ano mismo yung karma, pero yung kung tama yung pagkaunawa ko na yung good deeds, babalik sa good deeds, bad deeds, ganun din. Naniniwala po ko doon. Pero yung kung ganun yung kahulugan ng karma, kasi siyempre iba yan, parang baka may mas malalim pang kahulugan yan kung spiritual. Pero kung ang karma po na tinutukoy mo na yung maganda mong ginawa, babalik din sa iyo, pangit mong ginawa, babalikan ka rin. Naniniwala po ko ron. Ang tawag ko lang doon, energy. No? Pag ikaw ay nagbigay ng positive energy sa lahat, pag tinignan mo yung lahat ng positive, talaga, pag negative lahat ng tingin mo, negative din ang dating mo. Kaya yung mga nagtatagumpay na tao, very positive. Very positive yung pananaw nila sa buhay. Mapapansin mo yung mga marami yung sa hirap na hirap, yung mga taghirap na tao, talagang kami, negative lang dito tingin namin dito sa gobyerno. Ako, particular. Pero yung outlook ko sa buhay, positive. Nakikita ko na matatapos din yan eh. Di ba? Si BP Sara, pag naging Pangulo, hayahay na ulit tayo. Pag ano yung ano ba yung may mga taong pinabibigat nila lahat ng sitwasyon. Maliliit na bagay, aangalan. Wala namang kinikilos. It's so hard to hear that our country is still suffering from the ruthless and power-hungry politicians and abusive President of the Philippines. Kailan pa po tayo matututo? Ayan. Actually natuto na tayo eh. Kaya nga po natin hinalal yung nagsabi na itutuloy niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte kasi natuto na tayo kay Tatay Digong eh. Nagpa-interview si Tol Tolentino sa Manila Times just 1 hour ago. Sabi, country's economy has been doing well during the first 2 years, but President should focus agriculture because of El Nino. Kung ganito po yung kahulugan nila ng economy, maganda. Yung mataas ang presyo ng bilihin, maraming mahihirap. Kasi yung mga sukatan nila ng ekonomiya, pang averaging yan eh. Di ba? Maaring tumataas yung ekonomiya natin pangkalahatan, pero sino yung kumikita? Natural, pag tinaasan nyo yung presyo ng bilihin, may kikita talaga dyan. Pero hindi na pa-factor yung kung ang factorin nyo lang mga, kailan nyo pinactor yung dami ng mahihirap para sabihin nyo na okay yung ekonomiya natin. Tignan nyo nga yung pagkakasabi niya, no? Kung tama naman yan. Doing well lang. Ibig sabihin, ganun-ganun lang.